Hey mga Spark, kamusta kayo? At sa vlog ngayon mga Spark, pag-uusapan po natin ang mga dapat mong gawin para bumaba na ang pride ng isang lalaki. At kung handa na kayong lahat, masarap po tayo. At muli, be inspired! At ang unang bagay kayo na dapat mong gawin para bumaba na ang pride ng isang lalaki, huwag mong habulin. Yan ang unang bagay kayo na dapat mong tandaan at gawin. Huwag mo siyang habulin. Hayaan mo siya. Kaya mas lalong tumataas ang pride niyan sa'yo eh. Kasi habol ka ng habol, isa ka rin tong tanga eh. Kaya ka-inspired, magkaroon ka ng respeto sa sarili mo. Lalong-lalo na kapag hindi naman ikaw ang nagkamali. Palagi ko sinasabi sa inyo kung sino pa yung nagkamali, yun pa yung naghahabol. Ikaw na nga tong sinaktan, ikaw na nga tong niloko, ikaw na nga tong inagrabyado, ikaw na nga tong pinaiyak, ikaw pa tong naghahabol. Kung di ka rin naman talaga, ewan ko sa'yo eh, ka-inspired. Kasi sa mga talaga man dapat mong ka-inspired panindiganan, huwag mo siyang habulin. Para matuto siyang mag-isip ng mga pagkakamali niya. At sa pagdaan ng mga araw, o kahit linggo o buwan pa yan, ay meron siyang mamuni-muni. At meron siyang ma-realize. Yung mga pagkakamalit, makita niya ang halaga mo. Ka-inspired, pag habol ka ng habol dyan, tandaan mo, mas lalo magiging ma-pride yan sa'yo. Hindi bababa ang pride yan sa'yo, baka baliwalain ka pa niya. Baka yan pa maging dahilan para mas lalo kanyang layuan. Dahil bababa ang tingin niya sa'yo kasi habol ka ng habol na parang ang aso. Kaya itigil mo yan. Yan ang mga unang bagay na dapat mong gawin. Huwag mo siyang habulin. At maniwala ka sa akin, pag hindi mo siya hinabol, malaki ang posibilidad na yan ay talaga namang makapag-isip-isip. Yan ay talaga namang maaaring bumalik pa rin sa'yo. Sapagkat pinakita mo na wala kang pakialam kahit siya ay talaga namang ma-pride. At hindi mo pa rin siya habulin ka-inspire. At ang pangalawa na pwede mong gawin ka-inspire upang bumaba na ang pride ng lalaki sa'yo is ipakita na parang walang nangyari. Ang pangalawa ka-inspire. Ka-inspired, pwede ba yon? Oo naman, kung gugustuhin mo. Siyempre, kaya mo yan. Huwag kang magpalata. Oo nga, naaapektuhan ka, nasasaktan ka, malulungkot ka dahil nagmamahal ka. Pero, sa mga paraan eh. Sa mga diskarte, technique. Pakita mo wala kang pakialam, pakita mo parang walang nangyari. Kasi kapag pinapakita mo na masyado kang apektado, na talaga namang tinatablan ka sa pangyayari, sa sitwasyon, sa nangyari sa inyo, nakikita niyang ganun ka, pamamagitan ng nagdadrama ka palagi, post ka ng post, my day ka ng my day, ng mga malulungkot at mga negatibo, inspired. Mas lalong bibilib yan sa kanyang sarili, magpapaka-pride lalo yan. Pakita mo ka-inspired na parang walang nangyari upang siya ay ma-curious sa'yo. Kung bakit para bang okay lang sa'yo lahat. Kung bakit para bang okay lang sa'yo na talaga namang di na siya nagpaparamdam sa'yo ngayon. Kung bakit parang kayang-kaya mong mag-isa ngayon. Kung bakit okay lang sa'yo kahit di na kayo nag-uusap ngayon. Dapat niyang maisip ang mga bagay na yan. Dapat siyang mag-wonder sa kanyang isipin at sa kanyang puso kung bakit tila may nagbago sa'yo. Hindi yung palagi mong pinapakitang marupok ka. Ka-inspired. Alam ko na mahirap ang ganyang sitwasyon na hindi kayo nag-uusap, nagkahiwalay kayo, di siya nagpaparamdam sa'yo sapagkat ma-pride siya. Pero huwag kang maghabol. Sa halip, piliin mo naka-inspired na mag-focus sa ibang bagay. Pakita mo parang walang nangyari. At sigurado ako ang isang lalaki sa katagalan ay muling babalik sa'yo dahil isip ng isip sa'yo kung bakit tila ba nagbago at naging ganyan ka, ka-inspired. At pangatlo, ka-inspired na pwede mong gawin para bumaba na ang pride na lalaki sa'yo is huwag mo na siyang replyan hanggat ma-pride pa. Yung pangatlo, ka-inspired. Opo, ma-inspired. Kapag lalaki, syempre nag-aaway kayo. Ma-pride eh. Ma-pride, ayaw magpatalo. Nakikipagsagutan sa'yo. Pa-pride, mayabang, matapang, ikang palaban, at kung ano-ano rin ang mga pinagsasabi sa'yo. Pag hanggat ma-pride dyan, huwag mo nang patulan, huwag mo nang sagupain, huwag mo nang banggain, huwag mo nang talaga namang ka-inspired sabayan, at huwag mo nang replyan. Kasi mas lalo lang mataturn off sa'yo yan. Mas lalo lang lalayo ang damdamin niya sa'yo. At mas lalong magiging low value ka sa kanya. Diba? Ganyan yan ka-inspired. Huwag mong hayaang maglaho talaga ng lubusan ang interest niya sa'yo. Huwag kang makipagtalo na makipagtalo. Hanggat ma-pride pa yung lalaki, huwag mo siyang replyan. Hayaan mo siyang magalit.
Di rin naman nagpapatalo sa'yo eh. Ba't ka pa makikipaglaban, di ba? Di rin naman nagpapatalo kahit anong sabihin mo, kahit anong paliwanag mo, kahit ano pa mang lumawas sa bibig mo, di niya pinapakinggan, siya pa rin ang tama. Ma-pride, sobrang ma-pride. Huwag mo nang kausapin mo na. Huwag mong sabayan ang init ng ulo niya. Huwag kang makipag-away sa kanya. Nagaman lumayo ka muna at manahimik. Huwag mo siyang replyan hanggat ma-pride pa siya. Ka-inspire dahil ang emosyon ay hindi naman nanatiling mataas. Ang emosyon ay taas-baba. At hintayin mo na bumaba ang emosyon at lumabig ang sitwasyon. Lumamig ang ulo niya at makapag-isip-isip siya. At doon ka-inspire. Maaaring mapag-isip-isip niya rin ang mga pagkakamali niya. Ganyan yan. Mababa din ang pride niyan. Basta wag mo lang sabayan. Ang problema sa inyo, karamihan sa inyo, nakikipagsabayan. Talagang palaban din. Alam nyo, okay lang maging matapang. Pero dapat sa tamang sitwasyon, sa tamang panahon, at sa tamang pagkakataon, nilulugar mo dapat ang iyong katapangan. Ka-inspired. Sa mga talaga namang sikreto, bagay na dapat mong gawin upang bumaba na ang pride ng lalaki. Hanggat ma-pride pa siya, wag mong replyan. Wag mong kausapin, ka-inspired. At ang pangapat na pwede mong gawin ka-inspired para bumaba na ang pride ng lalaki sa iyo is dapat mas taasan mo ang pride mo sa kanya. Yung pangapat ka-inspired. Dahil bakit ganun ka-inspired? Eh di ba mali yung ganun? Eh alam nyo mga ka-inspired, kaya ka lagi natatalo eh. Kasi masyado kang mabait. Di ba? Kaya alam nyo, minsan, lalo na kapag ikaw na nasa tama, siya ang may kasalanan, dapat nga talaga ikaw maging mas pa-pride eh. Kasi ikaw na ikaw yung niloko, ikaw yung pinaiyak. Ikaw yung pinagsalitaan ng masama. Diba? Kaya dapat lang talaga, ikaw yung mas mataas ang pride. Hindi siya. Ang kapal naman ang mukha niya. Diba? Siya na nga yung nanakit sa'yo eh. Siya na nga yung biglang ng ghost. Siya na nga yung biglang nagmura. O biglang sinumbatan ka. Biglang niloko ka. O, tapos siya pa yung pride. Diba? Dapat mas taas mo ang pride mo. At talaga nang upang ang lalaki ay talaga namang ka-inspired sa katagalan ay bumigay din. Tao lang din yan. Alam niya sa kanyang sarili na may mali siya. Diba? Inihintay lang niya, sinusubukan ka lang din yan kung bibigay ka ba, kung magiging marupok ka. Alam niya kasing mahal mo siya eh. Alam niya na, diba, hindi ka rin makatiis. Alam niya na hindi mo rin siya kayang pabayaan. Alam niya sa sarili niya na sobrang mahal mo siya. Kaya ganun siya kakampante, ganun siya kayabang, ganun siya ka-pride, kahit alam niyang may mali siya. Kaya dapat sikapin mo na mas mataas ang pride mo sa kanya. Kasi pag ginawa mo yun ka-inspired, mas magandang posisyon ka. Nasa mas magandang sitwasyon ka. Kasi magkakaroon ka ng, sabihin natin, respeto sa sarili mo, hindi mo siya hahabulin, at sa katagalan ay makikita niya ang totoo na siya ay talaga namang walang pag-asang manalo sa iyo sa patangasan ng pride. At sa katagalan ay maiisip at aaminin niya rin sa kanyang sarili na may mali kasi siya. Aaminin niya sa kanyang sarili na may kasalanan kasi siya. Kaya mas mataas ang pride mo. Dahil doon, ang isang lalaki ay unti-unting bababa ang pride sa'yo. Dahil maiisip niya mga bagay na yan. Dahil nanandigan ka sa kung ano ang tama at sa karapatan mo. Mas taasan mo ang pride mo sa kanya kapag ikaw ang nasa tama ka-inspire. At malamang pwede mong gawin ka-inspire para bumaba na ang pride na lalaki sa iyo is mag-self-improve ng lubusan niya ng panlima ka-inspire. Bagay na totoo na dapat nyo sanang gawin talaga kaso hindi nyo ginagawa dahil mas nagpo-focus kayo sa pagdadrama. Kasi namimiss mo na siya at talagang nagtalo kayo ng lubusan. Lagi kayo nag-aaway. At hindi kanya kinakausap kasi ma-pride siya masyado at di siya nagpapatalo. Kung nag-uusap man kayo, di rin siya nagpapatalo. Nagmumurahan pa kayo. Diba? Napaka-toxic nyo na. Kaya, ka-inspired, imbis na makipagtalo ka, imbis na habulin mo siya, imbis na magmakaawa ka, imbis na gawin mong tanga ang sarili mo, magpakumbaba ka na parang nagamang ka-inspired, sobrang baba na ng sarili mo sa harap niya, ay mag-self-improve ka na lang. Mag-focus ka na lang sa buhay mo at sa sarili mo. Doon ka-inspired, mas maganda ang paraan na yan upang ang mga tao ay respetuhin ka. At ang lalaking mahal mo na ginaganyan ka ay bumalik ang paggalang sa iyo, ang pag-ibig at ang interest niya sa iyo. Dahil sino ba naman ang tao na tatanggi sa isang babaeng may value? Unahin mo ang sarili mo, dagdagan mo ng value ang sarili mo. Gawin mong mas mahalaga ang sarili mo upang magsisi sila. Magsisi siya kung ano ang iniwan at sinayang niya. Ka-inspired, magpaganda ka, magpa-sexy ka. Sa lahat ng bagay, sa lahat ng sitwasyon, gawin mo ang lahat na makakaya mo upang mag-improve ka. Gawin mo huwag kang magkikinig sa sinasabi ng iba. At huwag kang mawalan ng pag-asa.
Kahit di ka naman ganun ka-sexy ngayon, sexy ka pa rin, magtiyaga ka lang. Mahirap talaga sa umpisa. Magpaganda ka, kahit wala ka masyadong budget, kahit walang tumutulong sa'yo. Gawa mo ng paraan, mag-search ka, magtanong ka. Alam nyo, ka-inspired, consistency is the key. Araw-arawin mo, magpaganda ka, mag-ayos ka. Hanggang sa masanay ka, matuto ka, at talaga namang makakita ka ng resulta na unti-unting pagbabago sa sarili mo, sa itsura mo, sa buhay mo, sa katagalan. May enjoy mo yan, maniwala ka sa akin. May enjoy mo yan. Baka kaatikan mo pa yan, yung pagpapaganda. At dahil doon ka inspired, tataas ang kumpiyansa mo, sapagkat tataas din ang value mo. Dahil doon ang isang lalaki na hindi ka pinapansin ngayon, ang lalaking ka-inspired, napakataas ng pride sa'yo ngayon, ay bababa ang pride sa'yo. Sapagkat sino siya para magmataas pa sa'yo? Eh mas mataas ka na nga yata sa kanya ngayon dahil nag-self-improve ka, ka-inspired. At ang anya pwede mong gawin ka-inspired para lubusan ng bumaba ang pride na lalaki sa'yo is maging masaya na pinakahuli ka-inspired. Maging masaya. Walang tatalo dyan. Eh, bakit pa magmamataas yung tao sa'yo? Tataasan niya pa yung pride sa'yo. Eh, masaya ka naman. Di ka naman na-apektuhan. Parang wala nga lang sa'yo. Happy ka na sa buhay mo eh. Bakit pa? Sino ba siya? Hindi mo nga siya pinapansin eh. Diba? Basta ikaw, masaya ka lang, happy ka lang. Ano ka sa buhay mo, maligaya ka. Hindi mo siya pinapansin, hindi mo siya kinakausap. Wala kang pakialam. Bumalik man siya o hindi. Mag-sorry man siya o hindi. Magkaayos man kayo hindi. Wala kang pakialam, basta ikaw, masaya ka. Diba? Mapapansin niya yan. Mapapansin niya yan, yung lalaking yan na ma-pride sa'yo. Bababa din ang pride niyan. Alam mo yung pagiging masaya, talagang napaka-positive niyan eh. Maraming mga problema at pagsubok na kayang solusyonan ng pagiging masaya. Tandaan yan, positive yan. Positive energy, positive vibration, frequency, aura. Talaga naman, ang lalaking mahal mo na mataas ang pride sa'yo ngayon ay waling babalik kapag nakita niyang okay na okay ka. Mapapahiya sa kanyang sarili dahil siya malungkot, nai-stress, pero ikaw ay masaya, ka-inspire. Mas pa lang po, mas salamat po mga sa pagtapos po ng vlog nito. Kung kalimutan na mag-like, comment, share na rin po upang makatulong din po tayo sa iba at sa mga hindi pa po na-subscribe. Subscribe po mga kapatid, click ko na rin po notification bell upang maging updated kayo pag may bago akong upload. So pag gusto magpa-coaching o magpa-advise, pakimalas lang po ako sa aking Facebook, ang picture ko at pakichat ako. Ako mismo magre-reply sa inyo. Maraming salamat, Makit Spark. Mag-ingat kayong lahat. Mahal ko po kayo at muli, be inspired!